lalabas na namin dyan dito may kinabukasan. Kukulitan na doon niya. Magandang gabi po. Tayo pong lahat ay tumayo. Simulan na po natin ang gawain ng Panginoon sa magitan na nagsing panalangin. Okay, sige. Sige po. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, na muli po kami ay dinako mo sa yung templo upang una sa lahat, ikaw ay aming pong itaas sa bahin. At pangalawa, Panginoon, upang pakinggan ang iyong mga salitang papalakas sa amin. Pangatlo, para po kamustahan kami, palakasan sa isa't sa Panginoon. Alam po namin sa gabi ito, Panginoon, na hindi lang po kami ang narito, higit sa lahat. Narito ang presensya mo, Panginoon. So, magitan ng iba na Espiritu. Una, na siya po ang magtuturo sa amin sa magitan ng iyong lingkod, Panginoon, itatayo rito sa harapan na maghahatid ng iyong salita. At ang Espiritu mo rin po, Panginoon, ang siya pong kikilos at mungusap sa amin, Panginoon. Gagalaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Upang aming pong ipinunta sa lugar na ito ay hindi nga po masasayang. Sapagkat tatanggap kami, Panginoon, ng masaganang pagpapala, habag, Panginoon, at biyaya mula sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa tagumpay po ng gawain niyo pong ito, Panginoon. Tunay nga po, walang ibang pangalan ang mataas sa lugar na ito, sa aming buhay, sa aming labi, sa aming puso, Panginoon, kundi ang pangalan lamang ni Jesus na higit sa lahat ng pangalan. Ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, pagsamba, pagdakila ay sa iyo po namin ibinibigay sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Ngayon po tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Tayo na po at sama-sama kumami. Puri
lamang, Panginoon, ang aming nais, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na mas makilala ka, Panginoon, at patuloy ka makilala, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago, Panginoon. Yung napakabuti ng Panginoon sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka para sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, Panginoon, kailan, Panginoon. Salamat po na matatagpuan, Panginoon, ang tunay na pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan.
Praise the Lord. Sing po ba kayo? Yes. Hallelujah. Okay po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na kami pong magkakapatid ay sama-samang umawit sa iyo Panginoon. At sa oras na ito Lord, dinihiling po namin ang iyong pangunguna, ang iyong gabay Panginoon sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita Lord. Ikaw po ang magbigay sa amin Lord ng linaw ng isip Panginoon. At maunawaan po namin at may apply po namin ang lahat po ng aming matututuhan sa gabi na ito Panginoon. Maaari ang mensahe ito Lord ay hindi na bago sa amin, Panginoon. Subalit, ang iyong katapatan, Panginoon, ay laging bago sa bawat umaga, Panginoon. Kaya, alam po namin na meron pong blessing na inihanda ka, Lord, para sa aming lahat, sa mensahe at katotohanan na iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng ituturo sa umagang ito ay Committing Your All to Jesus. Ito po ay sa Romans 12 ang kanyang focus po. Ang summary po nito ay tungkol sa laging hinihingi ni Jesus sa lahat po ng mga tao na nais na sumunod sa Kanya. Dahil kung hindi po magagawa ng mayamang binata na sumunod kay Jesus, ay wala siyang makakamit na blessing. Alam niyo po yung nabasa niyo na siguro yung The Rich Young Ruler. No? Yung binata po na sabi niya, mula pa sa pagkabata ko ay sinusunod ko na yung kautusan. Kasi mayaman siya, ruler siya, no? Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon na kung gusto mo maging ganap, ay pagbili mo lahat sa mga mo, bigay mo sa mga duka, at sumunod ka sa akin, yon tumalikod na siya. Dahil sa loob niya, ay hindi niya kaya i-surrender yon sa buhay niya, sa Panginoon. Kaya, yung standard po ng Panginoon ay hindi nagbabago hanggang sa panahon po natin ngayon. Yung pong partial commitment, hindi tinatanggap po yun ng Panginoon. Kailangan po ay yung commitment natin sa Panginoon, sa Diyos, 100% po yung ating pag-ibig sa Kanya, yung pagsunod po natin sa Kanya. Hindi po pwede yung half-hearted po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At pag ito po yung ginawa natin, na pinili natin sumunod sa Panginoon, meron po mga kasamang pagbabago ito sa ating buhay po. At ang mensahe po na ito ay magpapaalala sa atin na ang Diyos po ay umaasa sa unconditional surrender po natin. No? Pag sinabi po unconditional surrender, yung susunod ka kahit mahirap. Walang reservation, wala kang, you will not hold back anything sa pagsunod sa Panginoon. Po, lahat po ibibigay. Lahat ibibigay mo. Pati yung pinakamahalaga sa iyo, ano yun? Yung buhay mo, ibibigay mo sa Panginoon, pagsunod mo. At yun ang pattern na pinakita sa ating Jesus. No? And dahil doon, nagkaroon po tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang pagsasakripisyo. So tingnan po natin yung ating text sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Sabi po doon sa halin ng magandang balita, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Si Paul po ang sabi nito, we all know that, no? Sabi niya, please, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, please, ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Doon sa bagong salin po ng bagong Biblia, yung pong pagsamba ay, ang sabi doon, ito yung karapat-dapat na paglilingkod nyo sa Diyos. So yung po palang pagsamba ay equated din siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag sumasamba ka sa Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Ano po? Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip. Hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo
kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Napansin niyo po na meron tayong minsan mga prayer na hinihingi natin yung will ni Lord doon sa mga desisyon na gusto natin gawin sa ating buhay. No? So dito pala makikita na natin na ang unang step ay ialay mo yung sarili mo sa Panginoon. No? Put yourselves on God's altar. Kamukha nung nangyari kay Isaac at kay Jesus. Ano po? May dadaanan po natin yun. No? At ang ikalawa, magbago ka ng pag-iisip upang maunawaan mo yung will ng Lord na hinahanap mo sa iyong buhay, yung dinidesire mo. Yung pala po ang ibig, ayun po yung yung buod nito, Romans 1 and 2, 12, 1 and 2, na kung talagang gusto mong malaman yung will ng God, ay una dapat makilala ka sa Panginoon. Surrender mo yung sarili mo, yung katawan, sabi ko ito, katawan. Offer your body as a living sacrifice. Kasi ang talino ng Diyos, ano po? Kasi pag inalay natin yung katawan natin sa Panginoon, lahat nandun eh. Pati pulsa mo kasama. No? Lahat po nandun. Di ba yung offering, pag-offering, pero yung iba, hindi talaga nila magawa yung mag-offer sila sa Panginoon. Pero once na talagang ikaw ay talagang dedicated Christian ka, hindi ka na mag-struggle pagdating sa pagbibigay ng handog sa Panginoon dahil yun po ay ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Po. So, yun pala ang sikreto para malaman mo yung kalooban ng Panginoon. Ialay mo yung sarili mo bilang isang handog na buhay at babaguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. No? Babaguhin ng Diyos. At ito ay sa pamagitan po ng araw-araw po nating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, pagdalo po sa mga gawain. At ginagamit din minsan dito yung ating pananalangin, yung ating prayer life. No? Kasi nga po ay kapag sinasambit natin yung panalangin na yan, siyempre hindi naman tayo nananalangin na wala sa loob natin. Pag sinasabi natin, yun na naman ang puso natin at we address that to God. No? Meron tayong kahilingan, may mga petition tayo sa Panginoon, we are sincere kapag tayo nananalangin. Kaya napakahalaga po yung ganong mga step upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Prayer life, daily devotion ng salita ng Diyos, testimony, at yung pagdalo po sa gawain. No? So yun po yung ating text sa Roma. No? At tingnan po natin, meron po 5 puntos sa pag-aaral ng sarili sa Panginoon. Meron po 5 puntos na gusto pong ituro sa atin ng Lord sa gabing ito, patungkol po doon sa Romans 12, 1 and 2. Number 1 po, we offer ourselves to God because of His mercy. O dahil daw po sabi po ni Pablo na dahil sa mayamang kahabagan ng Diyos, no? Dahil sa napakayaman ng kahabagan ng Diyos, ito po yung strongest argument ni Paul kung bakit dapat natin ialay yung ating sarili sa Panginoon. No? Napakalawak po ng habag ng Diyos sa atin. Grabe. Dahil yung kanyang kaisa-isahan na inalay niya para sa ating kasalanan. Tayo po ay nagtig-sakripisyo yung anak natin para sa ibang tao. Lahat po yun, tiniis ng Diyos. Tiniis po yun ng Diyos doon sa Kalbaryo. Nakita niyo anak niya, pero hindi niya magawang tulungan. Tinalikuran niya dahil sa kasalanan. Doon po pinapakita yung kabanalan ng Diyos. Sorry po. Yung kabanalan ng Diyos. Sinipon po ako dahil isang nagtrabaho ako. Body fit po yung aking damit. Pinawisan po ako, hindi kaya ako nakapagpalit. Kaya, pag po masigip na, huwag niyo na isusuot. Sisip ko na po. Minsan po kasi, pag maraming trabaho, hindi na ako nakakapag-prepare. Basta ako na mismo. Lakad. So, yun po ang unang-unang punto na sinasabi sa atin ng Romans 12. Inialay natin ang ating mga sarili sa Diyos
Dahil napakabuti ng Diyos, napakamahabagin ng Diyos sa atin. At si Pablo, ito po yung pinaka-strongest argument niya kung bakit dapat doon natin ialay yung ating mga sarili sa Panginoon. Sabi niya ay, isinasabi ko sa inyo, no? Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, sa atin po ng ang bagong Biblia, ialay ninyo ang inyong mga katawan. Kapag naunawaan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, wala pong paraan para hindi natin pag-isipan po ito na ialin natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Dahil ang Diyos, ang Panginoon po, siya po yung grace giver. Ang Panginoon po, si Jesus, siya ang dead raiser. Siya po yung bumuhay kay Lazaro. No? Siya rin yung nagliligtas sa atin mula sa kaparusahan. Dahil tayo pong lahat ay makasalanan, at ang kasalanan yon ang may deadly consequences po. Meron po itong kahihinat ng kamatayan sa bawat isa po sa ating kasalanan. Kahit isang kasalanan lang po, na hindi natin nahihingi ng tawad at namatay tayo, may deadly consequences po yun, mga kapatid, no? At yung pag-ibig po ng Diyos ay kahit kung tayo po ay makasalanan pa, si Kristo po ay namatay na para sa atin, no? So imagine po natin, yung mga tao hindi pa isisilang. Kahit po sila ay isilang, meron na po silang tendency magkasala. Yun po ay sakop na po ng sakripisyo ng Diyos. Sakripisyo ni Kristo. Na kung siya ay makakilala sa Panginoon, siya po ay maliligtas, no? So yun po yung grabing biyaya ng Diyos sa atin, yung grabing habag niya sa atin, no? Na tayo po ay kanyang ililigtas sa kapahamakan, sa kaparusahan, no? Niligtas tayo ng Diyos, niligtas ang lahat ng mga lumabag sa Panginoon sa mga consequences at punishment ng kanilang mga kasalanan. Upang ngayon po ay hindi na tayo mahatulan ng Panginoon, no? So meron po palang consequences at punishment yung kasalanan, no? Yung resulta ng ginawa mo at yung kaparusahan. So grabe po yung kasalanan talaga. Grabe po yung maaaring maging epekto po nito sa ating buhay. Kaya dapat po maging matalino tayo bilang mga Kristiyano, anak ng Diyos, na maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Ito, lalo-lalo na yung nagdidigla tayo, nagre-react tayo ng napakabilis, nakakapagsalita tayo ng hindi tama, yun po, napakadelikado po yan, mga kapatid. Ano? Lahat po tayo ay patungo sa kaparusahan, subalit dahil sa habag, dahil sa act of grace and mercy ng Diyos, tayo po ay naligtas, no? At yung pong ginawa ni Jesus, ito po yung ultimate gift sa atin ng Panginoon, no? Huwag po natin kalilimutan po yan. Ito din po yung kailangan nating motivation upang iaalay natin ang buo ang ating mga sarili sa Diyos. Kung baliwala po sa atin yon, mga kapatid, no? May problema tayo. Magkakaproblema po tayo kung hindi natin marirealize yung ginawa ng Panginoon. Na tayo kasi, baka mamaya, akala natin, kaya nating ma-earn yung salvation natin through good works na ginagawa po natin. On our own, na wala sa Panginoon, wala yung depende natin sa Panginoon, no? Nangyari po yan sa mga taga-Galatians. Yung legalism po, nangyari sa kanila yan. Nakakala nila, they can be justified by obeying the law. Nagbalik po sila doon sa pagtupad ng kautusan from grace na sinabi itinuro sa kanila ni Pablo na pawalang sala sila dahil sa biyaya ng Diyos. So nagbalik na naman sila doon sa pagtupad ng mga kautusan para maging ganap sila sa Panginoon. Wala po tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. True faith lang po. Doon sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo mapapatawad at mailigtas sa ating mga kasalanan. Kung hindi po natin marirealize yung ginawa ng Diyos na ito sa atin, ano kaya mangyayari po sa atin? Saan kaya tayo hahantong? Ano kaya yung mangyayari sa atin kung walang presensya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa ating buhay?
Ano po ang magiging pag-asa natin kung wala ang Diyos sa buhay po natin? Pag-isipan po natin, sandali yung kalagayan natin. Consider po natin yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga trabaho, yung church na ating kinabibilangan. Deserve po ba natin yan? Sa pamamagitan lang ng ating sariling worthy po ba tayo doon sa mga blessing na yun? Blessing po yun mga kapatid. Yung pamilya mo, kaibigan mo, trabaho mo, yung church mo, blessing yan galing sa Panginoon. Hindi po natin deserve yan, pero ibinibigay yan sa atin ng Panginoon. Binigay po yan sa atin ng Panginoon. Kung magiging tapat tayo sa ating mga sarili, marirealize po natin, suddenly marirealize po natin na grabe po yung blessing na ito ng Diyos sa atin. Grabe yung kanyang mercy, yung kanyang habag sa atin. Ano po? Grabe po. No? Ikalawa pong punto ay we offer ourselves to God as a living sacrifice. Sabi po ni Paul doon sa Romans na inyong iaalay ang inyong katawan sa bagong Biblia. Po, iaalay ninyo ang inyong sarili sa ang bagong Biblia katawan, yung physical po nating katawan. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Po. So, isang handog na buhay po. Nung Old Testament po kasi, lahat ng handog ng mga Israelita, patay na hayop. Pero sa panahon po natin ngayon, tayo po ay inuutusan ng Panginoon, ini-import tayo ng Panginoon, ihandog natin yung ating mga sarili bilang isang handog na buhay. Bakit po? Kasi po yung handog na patay, wala po itong value. Walang value po yung handog na patay. Wala siyang value. Pero yung handog na buhay, yung po yung hinihingi sa atin ng Panginoon ngayon. Paano ba yung handog na patay? Halimbawa, meron kang gagawin sa church. Pero ginagawa mo nga ito dahil, obligasyon lang. Parang hindi bukal sa puso mo na hindi mo na-enjoy na ginagawa mo ito, napipilitan ka lang. Yun po ay hindi masasabing handog na buhay. Po? Ang handog na buhay po sa aking pagkakaunawa ay yung buong puso mong ginagawa yun para sa Panginoon. Buong puso mong ginagawa yun sa Panginoon. At ginagamit mo yung katawan mo upang gawin mo yung kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin mo dito sa ibabaw ng lupa. No po? So napakahalaga po yung katawan natin. No? Ito po napakahalaga. Sabi nga kanina po, yung katawan natin, pag binigay mo yung katawan mo sa Panginoon, pati pulsa kasama, no? Sa offering. Kasi nga po ay, ganun talaga tayo. Ginawa ng Diyos na mag-operate sa ibabaw ng mundo bilang mga tao, no? Na sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroong blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At yun nga po, utos sa mga Hudyo sa atin sa panahon natin ngayon, maghandog sa Panginoon. At sa panahon po natin ngayon ay handog na buhay ang hinihingi sa atin ng Panginoon. At ito po ay out of celebration sa ginawa sa atin ng Diyos through His Son, Jesus Christ. No? Na naialay po natin ang ating mga sarili sa Kanya. Nagamitin po ni Paul yung term na body o katawan, ipinapahawati po niya rito yung ating buong pagkatao. Ay nga po, sinabi kanina, no? Ito po ay tulad ng halimbawa po nung isang general na natalo sa digmaan. At ang ginagawa po ng general kapag natalo siya sa digmaan, yung espada po niya, sinusurrender po niya dun sa kalaban. Ang ibig sabihin po ay isinusuko niya ang kanyang buong pagkatao o ang kanyang sarili. So, ganoon din po sa atin mga kapatid. Yun po ay isang act of consecration o yung pagpapaging banal po sa atin ng Panginoon. Hindi po natin iniaalay ang ating mga walang buhay na katawan, kundi buhay. Ang pag-aalay po natin sa Panginoon. Mas mahirap pong ibigay ang isang buhay na alay kasi ang isang alay na patay ay ngayon po wala siyang value, wala siyang halaga po. Ang isang buhay na alay po ay may tunay o likas na halaga po.
Ang patay na alay ay walang halaga, hindi ito mahalaga sa atin. Ang mga buhay na alay ay may halaga sa atin. Walang value ang dead sacrifices kasi wala itong buhay. Ano po? May dalawang living sacrifice na natala po sa Bible. Yung una ay si Isaac. Ano po? Si Isaac po, willing siya humiga doon sa ibabaw ng altar at ialay yung kanyang sarili bilang requirement ng Diyos sa kanyang amang si Abraham. Hindi po tumutol si Isaac. Nag-submit siya sa kanyang ama. At ang ikalawa po ay yung ating Panginoong Jesucristo. Yung perfect, ito po yung perfect na living sacrifice sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon po sa kaso ni Isaac ay nag-provide ng Diyos ng ram, ng lalaking tupa bilang maging kahalili niya na isang sacrifice po para sa Panginoon. No? Di po ba doon natin nalaman yung salitang Jehovah Jireh, no? Sa bundok ng Panginoon na handa. No? Pag meron tayong kailangan, oh, God will provides. No? O doon nga natin yan. Kasi nga po ay tapat tayo sa Panginoon. No? Nung pumunta po si Isaac doon sa altar, bagamat hindi natuloy po yung sacrifice ni Isaac, no? Para na rin po siyang namatay. No? Kasi po ay namatay siya sa kanyang sarili at willing po siyang ialay ng kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon. Hindi po niya tinutulan yung gagawin sa kanya. Ano po? Willing po siyang mamatay para sa kalooban ng Panginoon. No? Ganun din po yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Willing po siyang mamatay para tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. No? Grabe po yung nangyari na yun. No? Ikatlo po, we offer ourselves to God all the time. Po? Tayo po ba ay all the time willing na mag-alay ng ating mga sarili sa Panginoon? Dapat ito po yung ating gusto mangyari lagi sa ating buhay. No? Kasi po, living implies life. No? Living implies life. Life is an everyday experience. Ang pag-aalay ng sarili sa Diyos ay hindi lamang isang oras na pagsamba sa loob ng iglesia. Ang buhay na alay ay isang handog na buhay at continuous action. Ito ay nangyayari hindi lamang sa loob ng church, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin po ay ang worship o pagsamba ay hindi lamang isang oras, kundi sakop nito ang lahat ng oras ng ating buhay. At mula sa isang aktibidad ng pagsamba, tungo sa lahat ng ating mga gagawin. Sa bawat relasyon, bawat gawain, bawat komunidad, sa bawat suliranin, sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan. So lahat po ng nangyayari o ginagawa po natin sa ating buhay, dapat ay nasasalamin po dito yung ating pagsamba sa Panginoon. No? Pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? Ang tunay pong pagsamba o paglilingkod sa Diyos ay personal na pag-uugnay ng ating pananampalataya at yung ating mga ginagawa bilang isang mananampalataya. Po. Ang tunay na pagsamba ay personal na pag-uugnay ng ating pananampalataya at mga ginagawa. So mag-partner po siya, mga kapatid, no? Ang pag-aalay ng buhay sa Diyos araw-araw ay hindi ito isang bagay na nangyayari lamang sa loob ng iglesia. Ang tunay na pagsamba ay may pananaw na ang buong mundo ay templo ng Panginoon, templo ng Diyos na buhay. At lahat ng pangkaraniwang gawain ay act of worship. Ano man daw po yung ginagawa natin sa labas ng church, araw-araw, ito po ay dapat iniaalay natin sa Panginoon.
act of worship. Ang tunay na pagsamba ay araw-araw na pag-aalay ng buhay sa Diyos. Maaaring sabihin ng isang tao na pupunta ako sa church upang sumamba sa Diyos. Dapat kaya rin niyang sabihin na papasok ako sa opisina, papasok ako sa school, pupunta ako sa garahe, pupunta ako sa garden, pupunta ako sa bukid upang sumamba at maglingkod sa Diyos. Dahil yung gagawin mo doon sa mga lugar ngayon ay lahat yun ay kalooban ng Panginoon. Hindi ka nalabag sa kalooban ng Panginoon doon sa mga lugar ngayon na pupuntahan mo. Opo. Ang malaman ng totoo kung sino at paano tayo sumasamba, hahayaan mo makita kita sa office. Hahayaan mo marinig ko kung paano ka magsalita sa iyong mga business affair. Hahayaan mo malaman ko kung paano mo tratuhin ang mga kapitbahay mo. Hahayaan mo malaman ko kung paano ka kumita ng pera, paano mo ito sinupin, at paano mo ito gastusin. Ang worship ay may epekto sa lahat ng ating ginagawa at kahit nasaan man tayo. So, kahit pa nasaan tayo, ay dapat sumasalamin dito na lahat ng ating ginagawa ay pagsamba sa ating Panginoon. No? May tinatawag pong selective Christianity, no? Na kung saan po ay deeply and sincerely involved ang isang tao sa worship at church activities, subalit parang unbeliever sa pang-araw-araw na business ng buhay. At ang mas nakakalungkot, maraming tao ay hindi naiisip ang discrepancy o ang pagkakaiba noong sinasabi nating pagsamba at yung hindi. No? Dito po sa church natin, walang ganun naman. Dahil matagal na po tayo sa Panginoon, matagal na tayo nakakarinig ng mga turo ng Panginoon. Pero, hayaan po natin maging reminder ito po sa atin, lahat ng ating naririnig. No? Para, sabi nga po, yung pagpapaalala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Ako po, senior na, madalas na rin akong makalimot. Nakakalimutan ko po. Yung bagay, nilagay ko lang ito ngayon, hindi ko na alam kung nasaan. So, napakahalaga po yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Doon sa mga taong ginagamit ng Panginoon upang magturo ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Worship is not just activity. Worship is not just church activity. It is a life activity. Worship is not a sometime thing. It is an all-time occurrence. Hindi ito once a week event. Sabi po ni A.W. Tozer, sabi po niya, if you will not worship God 7 days a week, you do not worship Him on 1 day a week. So, magsamba po ay 24/7. 365. Lahat po ng araw natin dapat ay sumasamba tayo sa Panginoon. Sabi nga po, pray without ceasing. Lagi tayong nakikipag-commune sa Panginoon. Walang patid. Kasi po yung ating kalaban, yung ating adversary, ay lagi pong nagbabantay. Parang liyong umaatungan. Naghahanap po siya ng masisila niya. Mga tao, mapagkakasala niya po. Kaya, lagi po tayong dapat nasa presensya ng worship sa Panginoon. Ikapat po, we open ourselves to God through transformation and renewal. Po. May papakita po natin ang ating commitment o pagtatalaga ng ating sarili sa pamamagitan ng hindi pag-ayon sa takbo ng panahon dito sa mundo o sa sanlibutan. No? Ito ay pagbabago sa pamamagitan ng renewal po ng ating pag-iisip. Sinabi po ni Pablo, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Halip po ng bagong Biblia, Romans 12:2. Yung po sa mabuting balita, sabi, huwag ninyong tularan ang takbo
ng sanlibutan ito. Sino po yung mga mahilig sa uso? Makikiuso tayo. Pananamit, lifestyle, libangan, no? Wala naman siguro sa ating ganoon na kahit masama ay i-apply sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Po. Huwag daw tayong tumulan. Huwag ninyong tularan ang takbo ng sanlibutan ito. No? Kapag inialay po natin ang ating sarili sa Diyos, nasasalamin dito kung paano tayo mamuhay. Ang mga mananampalatayang namumuhay sa sekular na mundo ay hindi nakukulong at iniimpluwensyahan ito. No? So kahit dito po tayo sa mundo, ay hindi tayo kailangan mamuhay kung paano mamumuhay ang mundo. Po. Marami pong tao ngayon, araw ng linggo, baliwala lang sa kanila. Pero sa atin po, hindi natin ipinalalabas yung isang linggo na hindi tayo nagsisimba sa Panginoon, hindi tayo sumasamba. No? Maraming mga bahay, wala pong Bible. No? Pero meron tayong mga Bible na binabasa po natin. At nagkakaroon po tayo ng opportunity para ituro po ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Nakakapag-witness tayo sa kanila. Dahil nga, nagkakaroon tayo ng knowledge sa Word of God. At kung paano tayo bine-bless nito sa ating buhay, yung ating pagsunod sa salita ng Diyos. So, malaking blessing po yun sa atin na ginagamit po tayo ng Panginoon upang mag-akit po ng mga tao sa Kanya. No? Tayo daw po ay mga banal. Po, we live as holy people. Mga taong kakaiba, hiwalay mula sa ways at wiles ng mundo. No? Hiwalay sa ways at pandaraya ng mundo. Mundong ito. Po. So, ang mundo po mapandaya. No? Parang yung puso po natin. Sabi po din sa Bible, ang puso ay mandaraya. Subalit pag ang tao ay nakilala sa Panginoon, si Jesus na yung nakalungkot sa trono ng puso, ay ang buhay niya ay ginagabayan na po tayo ng Panginoon. No? Nandun na po yung Holy Spirit na nangingibabaw doon sa ating emosyon, sa ating mga pagdidesisyon na siya nagbibigay sa atin ng paraan upang makasunod po tayo doon sa bilang Panginoon sa ating buhay. O. We live as holy people, mga taong kakaiba, hiwalay mula sa ways and wiles ng mundong ito. We live as non-conformist people. Hindi na po tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Hindi na po tayo pwedeng tawagin mga hunyango. Yung chameleon po, no? Yung hunyango. Kung saan siya nakatapo, yun ang kulay niya. Ano po? Hindi na raw po tayo ganon. Ito yung mga taong katulad na kung ano ang nasa kanyang paligid, yun po yung hunyango. We are transformed people, mga taong na bago ang kalooban. At kalooban o isipan po. Worshiping people are changed people. Ang mga taong sumasamba po sa Diyos, tunay na sumasamba sa Panginoon ay mga taong nabago na ng Panginoon. Sumasalamin po ito sa kanilang pamumuhay, pananalita, at sa kanilang pagkatao o personality. Kapag inialay natin ang ating mga sarili sa Diyos, we live not as self-centered, but a Christ-centered life. Po. Laging i-impluwensya ng mundo ang ating mga isipan. Subalit ang isang taong ibinigay ng buong puso ang sarili sa Diyos, hayaan niyang kumilos ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos from within. Sa kanyang isip, hahayaan niya mabago ang kanyang isip at doon po magmamanifest kung talagang siya po ay pinapatubayan ng Holy Spirit. Ano po? Ito po ay nangyayari kapag si Kristo po ay pumasok sa buhay ng isang tao. Siya ay nagiging bagong nilalang, kakaiba na kung paano siya mag-isip dahil nasa kanya ang mind of Christ. Rather than allow the world to squeeze us into its mold, we allow Christ to shape
us into His likeness, worship is a molding process. No? So habang tayo daw po ay sumasamba sa Panginoon, patuloy tayong binabago, nire-refine ng Panginoon sa ating buhay spiritual. No po? Kaya nga sabi doon sa Hebrews, no po, 10:25, do not forsake the habit of assembly. Huwag niyo pabayaan ang inyong pagtitipon. Dahil ito po yung paraan ng Panginoon upang tayo ay hubugin ng Panginoon. Ayon sa larawan at tuwagis ng kanyang anak, ni Jesucristo. Ang primary goal po ng worship ay transformation o pagbabago. At ang tanging daan sa pagbabago ay mangyayari lamang sa pamamagitan po ng total surrender natin sa Panginoon. Upang yung surrender ng ating katawan sa Panginoon, upang ang ating mga isipan ay baguhin ng Panginoon, no? Upang ang Panginoon Jesus ay manahan sa ating puso at isipan at ang kapangyarihan nito, no? At kapag nangyari po ito po yung magiging daan upang tayo daw po ay maabot natin yung kapuspusan ni Jesus sa ating buhay, no? Tayo po ba ay handa na sumunod sa Panginoon? Are you ready to put your whole self in the arms of God? Are you ready to commit your all to Jesus? Opo. Alam ko po, lahat sa atin ay hindi magnunod dyan. Sagot tayo lahat, yes. Purihin po ang Panginoon kung yun ang ating desisyon. At nawa, ay until the end, maging tapat tayo sa Panginoon at maging buhay po ito sa atin, no, araw na ito, sa ating mga buhay. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah, maraming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa next mensahe mo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ito po ay lagi naming maalala, maisip, ma-realize na ang iyong salita ay totoo, Panginoon, at ito po ay applicable sa aming mga buhay bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat sa iyong habag, sa iyong biyaya, Panginoon, na pinadawa mo sa amin ng si Jesus Christ ang mamatay para sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kung meron po sa amin dito, Panginoon, na hindi pa po nakakilala, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na maging ito po yung simula, Panginoon, na sila ay magkaroon ng personal naugnayan sa iyo, Panginoon, in their own words, Lord, makapag-usap sila ng panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, mabuhay, Lord, na mayroon pong katalinuhan sa mundong ito, Panginoon. Ano mang kasalanan ang aming nagagawa, Lord, na hindi po namin natawad sa iyo, Panginoon, dahil ang dugo ni Jesus ay sapat na, Panginoon, upang hugasan ang aming mga kasalanan, Panginoon, at gawin mo kaming malinis sa harapan ng aming Ama. Maraming salamat po sa kaloob na kaligtasan ng pananampalataya namin kay Jesus, at dalangin po namin, Panginoon, na sa paglakad po namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming gabayan at lagi mo kami bigyan ng kauhawan sa iyong salita, Panginoon, at huwag namin pabayaan, Lord, ang mga gawain tulad nito dahil ito po yung siyang source ng aming strength, Lord, sa mga panahon ito na marami pong challenges, maraming hamon ng buhay, Panginoon, dahil nga po nalalapit na po ang pagbalik. Purihin ka, O Diyos, sabayin ka ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, salamat po muli sa gabi pong ito, Lord God, sa mga salitang tinanggap namin, aming narinig, Panginoon. Salamat sa inyong mga paalala, Panginoon, na tunay nga karapat-dapat ka sa aming 100%, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay din po ni Pastor Nick. Kayo po ang patuloy na magpala ng kanyang buhay at patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, upang ipahayag pa ang inyong mensahe at kalooban sa buhay ng bawat tao, Lord. Maraming salamat po muli at nawa po, Panginoon, ang bawat isa na aming nakasama sa gabi pong ito, Panginoon, ang mga salitang aming narinig, ang inyong mensahe aming tinanggap ay
tumubot magbunga sa aming mga buhay, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, ang pagsamba. Salamat po aming Ama sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Yeah.
Nako.